Sabado, Groove Radio. Ako nga pala si Jared, 30 years old na sa kasalukuyan. Nangyari po ang ibabahagi ko sa inyo may halos isang dekada na ang nakakaraan. Hindi po ako pinalad na lumaki sa isang mayamang pamilya. Kaya nadoble kayod ako para sa sarili ko at sa mga magulang ko. Hindi na rin ako nakatuloy ng pag-aaral dahil kapos nga kami sa pera. Mas inuna namin ang pangangailangan sa mesa kesa sa kagustuhan kong matupad ang matagal ko ng pangarap. Minsan ay nangarap akong maging teacher sa elementary school. Bata pa lamang kasi ako noon, yun na ang gusto ko. Imbes na bahay-bahayan ang nilalaro ko ay kinukumbinsi ko noon ang mga kalaro ko na magpanggap ng mga estudyante ko at ako naman ang guro. Sa ganung paraan ay naisip ko mararanasan kong humawak ng chalk at magturo. Mataas ang tingin ko sa mga guro at pinangarap ko nga talagang mapabilang sa kanila. Dahil sa dati kong teacher noong elementary na si Sir Peralta. Siyang naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ko ang kagustuhan kong maging teacher. Alam ni Sir Peralta na kapos kami sa pera kaya madalas ay inaabutan niya ako ng pagkain para makasabay ako sa mga kaklase ko noon na mag-recess. Napansin kasi niya na tuwing recess ay nasa gilid lamang ako at nagkukunwaring tulog para lamang hindi ako mainggit sa mga kaklase kong kumakain ng masasarap na baon nila. Mahina rin ako sa klase noon, Papa Dudut, dahil mas inuuna ko ngang tumulong sa nanay ko na maglabada sa mga amo niya tuwing madaling araw. At tuwing pagkatapos naman noon ng klase ay tinutulungan ko ang aking ama para sa kanyang mga sideline. Naintindihan niyo ni Sir Peralta kaya naman nag-volunteer siya na i-tutor ako ng libre sa mga lesson na nahuhuli ako. Binibigyan din niya ako dati ng pera kapag may mga kailangang pagkagastosan sa klase. Siyang naging bayani ng mga katulad kong gustong makapag-aral pero walang pera. Masakit lang noon na maaga siyang pumanaw dahil sa isang aksidente. Parang sinama niya sa puntod ang mga pangarap ko mula noong namatay siya. Nawalan ako ng isang taong tutulong sa akin para makamit ko ang mga pangarap ko. Pero sinubukan kong alisin ang lungkot at ginawa ko siyang inspirasyon para subukan pang mangarap. Pero talagang kulang kung pangarap at sipag lang ang meron sa'yo. Hindi ako pinalad na maging teacher dahil hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral dahil mas kailangan ako sa bahay kesa sa eskwelahan. Jared, anak. Nay, bakit po gising pa kayo? Iihi lang sana ako ikaw bakit kising ka pa? May binabasa lang po ako. Naku, madaling araw na anak. Maaga pa ang pasok mo mamaya sa trabaho. Di mo ba pwedeng ipagpabukas na lang yung pagbabasa mo? Matatapos na rin naman po ako, Nay. Konti na lang to. Ipahinga mo na. Ipagpatuloy mo na lang yan pagkatapos ng trabaho mo mamaya. Hindi po pwede, Nay. Ano bang hindi pwede? Kesa naman mawalan ka ng tulog. Mahihirapan ka makapagtrabaho niyan. Baka magkasakit ka na naman ulit. Kailangan ko na po kasing ibalik tong notebook mamayang 7 a.m. sa dati kong kaklase. Notebook? Akala ko libro yung binabasa mo. Hindi po libro, Nay. Notebook lang po ang pinapahiram sa akin ng dati kong kaklase. Para saan ba yan? Para ba sa trabaho mo? Hindi po, Nay. Bale, notebook po ito nung dati kong kaklase sa English subject nila. Nakikihiram lang po ako para makasabay naman po ako matuto kahit na hindi po ako pumapasok sa school. Pasensya ka na anak ha. Para saan po, Nay? Kasi mahirap tayo. Hindi naman po natin kasalanan ng pagiging mahirap natin, Nay. Ginawa naman po natin lahat na makakaya natin pero siguro hanggang ganito lang po talaga yung pwede. Ang dami mong pangarap. Hindi mo naabot lahat kasi wala tayong pera.
Kung mayaman lang sana tayo. Hayaan nyo na po, Nay. Kayo naman po, natanggap ko na po yung kalagayan natin. Tsaka nagpapasalamat pa rin naman po ako kasi kahit paano, may nakakain pa rin po tayo na 3 beses sa isang araw. Sapat na po yun para sa akin. Pero ang pag-aaral mo, paano ang pangarap mo maging teacher? Kaya nga po ko nanghihiram ng mga notebook sa mga dati kong kaklase, Nay, para hindi po pumurol yung utak ko. Marami kang pinaghihiraman ng notebook? Hindi ka ba nakakaistorbo sa kanila? Parang nakakahiya ah. Ay, hindi po, Nay. Sila nga po yung nagsabi na pwede akong humiram eh. Dati po kasi isa lang yung hinihiraman ko pero nalaman po nung ibang mga kaklase ko dati yung ginagawa ko kaya pinapahiram na rin po nila sa akin yung mga notebook nila. Para daw makapag-aral pa rin ako kahit wala ako sa eskwela. Nasusundan mo naman ba? Opo, kahit papano naman po nakakasunod ako. Yung mga di ko naman po maintindihan, tinatanong ko na lang po sa kanila. Pero alam naman nating hindi sapat yan para maging teacher ka. Hindi ka naman mabibigyan ng diploma riyan. Ayoko lang pong pumurol ang utak ko, Nay. Kaya para sa akin, sapat na po muna to. Kapag may kakayanan na po akong pag-aralin ng sarili ko, mag-aaral po ako ulit. Di na po ako mahihirapan kung sakali kasi may konti na po akong alam eh. Sana makatulong kami ng tatay mo balang araw para maituloy ang pag-aaral mo. Kahit ikaw na lang yung makatupad ng pangarap sa ating pamilya. Nasaan na nga po pala si tatay, Nay? Di ko pa po siya nakikita mula kahapon. Ay, hindi ko rin alam kaya wag mo na lang ding tanungin sa akin. Saan na naman po kaya siya nagpunta? Napapadalas po yata hindi niya pag-uwi ah. Nako, hinayaan ko na lang ang tatay mo. Sana tungkol lang sa trabaho niya kaya hindi siya nakakauwi sa atin. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Ay, basta. O sige na, ipagpatuloy mo na lang yung pagbabasa mo. Tapusin mo na sana agad para makapagpahinga ka pa. Iniwasan ni nanay na pag-usapan namin ang tungkol sa hindi pag-uwi madalas ni tatay. Walang nakakaalam noon kung saan nagpupunta si tatay Papa Dudut. Puro kasi siya sideline kaya kung saan siya napapadpad noon. Wala siyang eksaktong oras ng pag-uwi kaya madalas ang pag-aalala ni nanay sa kanya. Ako naman nasanay na sa ginagawa ni tatay pero naaawa pa rin ako kay nanay. Dahil nga si nanay yung madalas na napupuyat sa kakahintay kay tatay. Alam ko noon na hindi nakakatulog ng maayos si nanay dahil panay ang bangon niya sa kama. Na narinig ko mula sa aking maliit na kwarto. Parehong 50 anyos sa mga magulang ko at mula noong pinagbuntis ako ni Nanay Grace ay nagsama na sila ni Tatay Mongko. Ako lang ang naging anak nila dahil ayaw na rin ni nanay na magdagdag pa ng isang kapatid ko dahil mahirap nga ang buhay. Sinabi nga ni nanay na ako pa lang hindi na niya mabuhay ng maayos. Paano pa raw kapag meron pa akong kapatid? Hindi naman magkarelasyon ng mga magulang ko noong nagsama sila. Nabuntis lang ni tatay si nanay noong minsang may mangyari sa kanila. May karelasyong iba noon si tatay. Pero dala ng kalasingan kaya nagalaw niya si nanay sa mismong birthday ng kapatid ni tatay. Yung nakababatang kapatid ni tatay ang nag-invite kay nanay sa inuman na yon dahil siya ang may gusto kay nanay pero naunahan siya ni tatay. Nagkagusto naman daw si nanay kay tatay dati dahil nga gwapo si tatay. Amerikano kasi ang lolo ko pero hindi naman namin siya nakilala dahil noong nabuntis daw noon ang lola ko sa Olongapo ay napadeport daw ang aking lolo. Hindi na nakapag-usap noon ang lolo at lola ko mula noong na-deport pabalik ng Amerika si lolo. Nakapag-asawa na rin ng Pinoy si lola at doon naman nagkaroon ng purong Pinoy na kapatid si tatay. Papadudot gwapo ang tatay ko kaya maraming nahumaling sa kanya lalo na ang nanay ko. Kaya noong inaya ni tatay si nanay na may mangyari sa kanila ay hindi nakatanggi pa si nanay. At ako ang naging resulta noon, Papa Dudut. Sumagot ka, Mong! Ano ba naman, Grace? Bakit kailangan magbasagan ng gamit? Kasi hindi ka sumasagot! Ano bang di sumasagot? Di ba sinabi ko naman sa'yo na nagtatrabaho ako? Nagtrabaho? Sige nga, pakitaan mo ako ng kinita mo buong araw! Hindi pa ako binabayaran eh.
Hindi ka pa binabayaran o nagsisinungaling ka na naman sa akin? Hindi ako nagsisinungaling. Panay ang trabaho mo buong araw pero wala ka namang inuuwing pera. Sa akin ka pa rin umaasa ng panggastos dito sa bahay samantalang alam mong matumal ang mga nagpapalaba ngayon. Andiyan naman si Jared na kumikita na mas malaki sa atin ah. Huwag nating iasa sa kanyang lahat. May kailangan din siyang pag-ipunan at may sarili rin siyang pagkakagastusan. Kesa naman iasa niyo lahat sa akin. Wala na nga kaming maasahan sa iyo eh. Kahit sinasabi mong buong araw at buong magdamag ka nagtatrabaho, wala ka namang mailabas na pera. Di pa nga bayad. Ganyan lagi sinasabi mo. Anong gusto mo sabihin ko sa'yo ha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung saan ka nagpupunta tuwing hindi ka umuwi rito sa bahay. Yan ka na naman sa pagdududa mo, Grace ha? Nakakasawa na. Sino bang hindi magdududa sa ginagawa mo, ha? Kung wala kang ibang ginagawang masama, bakit hindi ka umuwi rito sa pamilya mo? O baka naman may iba ka nang inuuwian? Yan na sinasabi ko. Nagbibintang ka na naman. Puro ka na lang tamang hinala. Malakas ang kutob ko, Mong! Alam kong may ginagawa kang iba! Trabaho lang ang inaatupag ko. Walang naniniwala sa'yo! Aminin mo na lang ang totoo! Sino ang babae mo? Wala akong ibang babae. Sabihin mo na bago ko pa malaman sa iba! Wala kang malalaman sa iba kasi wala naman talaga. Sinungaling! Sige, basagin mo na lahat ng baso pati mga pinggan natin. Bulabugin mo mga kapitbahay natin para pagchismisan na naman tayo. Kaya tayo pinagchichismisan dahil sa mga ginagawa mo! Pinagchichismisan tayo dahil sa pag-iiskandalo mo. Hindi ka na lang nahiya. Kung meron mang dapat mahiya rito, ikaw yon! Ikaw ang gumagawa ng hindi maganda! Sige, magbintang ka pa. Kunti na lang talaga't mananawa na ako sa ugali mo. Baka matagal ka ng sawa sa akin, kaya sa iba ka na nagpupunta. Sige, baliwin mo sarili mo sa kakaisip na may babae ko. Hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa mga ginagawa mo. Wala nga akong ginagawa. Sinungaling! Sinungaling ka talaga! Dati ka pang ganyan! Akala mo nakalimutan ko na lahat ng panloloko mo sa akin! Kung ibabase mo lagi sa mga kasalanan ko dati, walang mangyayari, Grace. Maawa ka naman sa akin. Sinisira mong araw ko dahil sa pagdududa mo. Hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa mga kagagawan mo! Ni minsan, hindi ka gumawa ng paraan para bumawi sa mga kasalanan mo. Bumabawi naman ako ah. Ikaw lang naman to hindi makabitiw sa nakaraan. Oo, nagkamali ako sa'yo dati. Pero hindi naman habang buhay ipapamukha mo sa akin yon. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. May kutob akong hindi maganda sa'yo. Kailangan ko lang ng ebidensya. Kapag nahuli kita, humanda ka! Umanda kayo ng babae mo! Kung may mahuli kang babae. Talaga! Mahuhuli ko kayo ng babae mo! May hangganan din ang panloloko nyo! Alas 5 ng umaga nang umuwi si tatay at naabutan niyang gising pa si nanay. Nagising ako dahil sa pagtatalo nila at pagbabasag ni nanay ng mga gamit. Yun na ang normal na pangyayari sa bahay kapag hindi umuwi noon si tatay. Alam kong kasunod noon ang pagbubunganga at pagwawala ni nanay. Hindi ako lumalabas ng kwarto at nagpapanggap na lamang natulog pa dahil ayokong makialam sa problema nilang mag-asawa. Nananawa na rin kasi akong gumitna sa kanilang dalawa dahil sa akin sila nagagalit kapag may isa akong pinaboran. Ako na ang nahiya sa mga kapitbahay namin na naiistorbo dahil sa dalas ng pagtatalo ng mga magulang ko. Ilang beses nga akong nilapitan ng mga kapitbahay namin para kausapin ang mga magulang ko para mapatigil na sila sa ginagawa nila. Wala naman akong masabi dahil nga hindi ko alam kung paano mapag-aayos ang mga magulang ko. Mula kasi noong nang babae si tatay dati ay hindi na naibalik ang maayos nilang relasyon ni nanay. Sa totoo lang din noon, Papa Dudut, ay hindi naman ako sigurado kung talagang naging maayos ang relasyon nilang dalawa dahil si nanay lang naman yung halatang nagmamahal kay tatay dati. Napilitan nga lang na makisama sa isang bahay si tatay kay nanay dahil nga nagkaanak na sila.
Kaya siguro si tatay naglikot pa sa mga babae dahil hindi siya totoong kontento kay nanay. Napaaga rin kasi ang pagiging ama niya, Papa Dudut. Narinig ko siya minsan na sinabi kay nanay na siguro ang dahilan kung bakit nang bababae si tatay dati ay dahil hindi pa rin sawa sa pagkabinata. Yon ang nirason ni tatay kung bakit ilang beses siyang nang bababae habang mag-asawa sila ni nanay. Nahuli lahat ni nanay yung mga naging kabit ni tatay at lumayo na rin si tatay sa mga yon after siyang mahuli. Kaya hindi ko masisisi si nanay kung hindi niya magawang magtiwala kay tatay dahil ilang ulit ngang nagloko si tatay. Kaya nga kahit ako hindi naniniwala sa sinasabi ni tatay na wala siyang ibang babae. Pakiramdam ko noon tama ang sinasabi ni nanay na merong ibang babae ulit si tatay. Kaya hindi naman siya umuuwi ng bahay. Dahil nga roon ay hindi ko na halos kausapin si tatay kung di lang naman kailangan. Alam kong naramdaman niya yon pero hindi na rin umimik para hindi ko na siya komprontahin pa, Papa Dudut. Lumayo nga ang loob ko kay tatay mula noong nagsimula siyang mangbabae. Naalala ko noon kung paano niya palihim na tinatawagan sa kanyang cellphone ang mga babae niya. Inakala niyang tulog na ako kaya malaya siyang nakipag-usap sa babae niya sa kanyang cellphone. Hindi ko muna siya kinumpronta noon. Nakinig lamang ako at nalaman kong nagmomotel silang dalawa. Kaya naman pala walang naiuwing pera noon si tatay dahil nauubos yon sa pag-check-in nila. Kaya nga napilitan na rin po akong magtrabaho noon dahil panay ang reklamo ni tatay na wala siyang kinikita sa pagsa-sideline niya. Naman pala ay napupunta yon sa mga babae niya. Sinundan ko siya sa motel na napag-usapan nilang dalawa ng babae niya at doon ko nga nakumpirmang meron siyang ibang babae at isa yung menor de edad. Hindi ko sinabi kay nanay dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya pero may hinala na rin pala noon si nanay. Nangalap lang siya ng ebidensya at doon nga ay nahuli niya si tatay. Hindi pa noon umamin si tatay kay nanay, Papa Dudut. Pinilit pa rin niya na sabihing wala siyang ibang babae. Hanggang sa ako na ang nagsalita at sinabing nakita ko siya at ang babae niya sa isang motel. Hindi na siya nakapagsinungaling pa, Papa Dudut, at inamin niya ang totoo. At iniwan naman niya ang babaeng yon nang sinabi kong pwede siyang makulong dahil minor de edad ang babae. Akala ko noon ayun na ang huli pero may mga sumunod na naman siyang naging babae. At kadalasan ay single mom ang nakukuha niya noon. Naiinis lang kami ni nanay dahil nalaman naming sa mga anak ng mga kabit niya na pupunta ang maliit na kinikita ni tatay. Kaya mas lalong nagalit si nanay dahil kaming totoong mag-ina niya ay hindi man lang niya mabigyan ng pera. Awang-awa ako noon kay nanay, Papa Dudut, dahil sa inabot niyang stress kay tatay. Lagi na lang nagdududa at lagi na lang kinakabahan noon si nanay kapag umaalis si tatay. Ilang beses ko siyang naririnig na umiiyak ng tahimik sa banyo. Malaki ang pinayat ni nanay dahil sinubsob niya ang sarili niya sa paglalabada para lamang hindi maisip si tatay. Hindi nga rin halos makakain noon si nanay dahil nga panay ang pag-iisip niya ng masama kay tatay. Ilang beses kong binilinan si nanay na huwag paikutin ang buhay niya sa pag-imbestiga kay tatay dahil magkakasakit lamang siya. Pero hindi naman siya nakinig, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na saka ko lang siya mauunawaan kapag nasa sitwasyon ko na siya. Hindi ko na siya sinagot pa dahil kahit na hindi ko alam ang eksaktong pakiramdam niya. Alam kong sobrang sakit noon at hindi ko yun gustong maranasan. Kaya nga nagtanim ako ng galit kay tatay dahil sa naging epekto ng pangbababae niya kay nanay. Jared anak, maupo ka nga muna rito sa tabi ko. Bakit po, tay? Makikipagkwentuhan lang naman ako sa'yo. Wala pa kasi ang nanay mo. Wala rin naman ako mapanood sa TV. Makinig na lang po kayo ng radyo. Ayaw mo bang makipagkwentuhan sa akin? Ang tagal na nang huli kitang nakausap eh. Marami po akong ginagawa ngayon, tay.
At alam kong ganun din po kayo. Alam kong marami rin po kayong ginagawa. Tama ka, marami nga. Di ko na nga halos mahati ang sarili ko sa dami ng mga sideline ko. Di ibig sabihin po ba niyan, Tay, marami na rin kayong pera? Para matulungan niyo na kami ni Nanay sa mga gastusin dito sa bahay. Ayun lang, karamihan kasi hindi pa bayad. Parang mahigit 1 taon niyo na pong sinasabi sa amin yan ni Nanay. Yun naman kasi ang totoo eh. O sige po, sabi niyo eh. O ikaw, kamusta ka naman? Kumusta ang trabaho mo? Ayos lang po. Magkwento ko naman tungkol sa trabaho mo. Wala man lang akong alam sa ginagawa mo sa trabaho eh. Parehas lang naman po tayong walang alam sa ginagawa ng isa't isa. Parang may laman yung mga sagot mo sa akin ah. Wala naman po, Tay. Nagtanong kayo, sumagot lang naman po ako. Pati ba naman ikaw eh, ganyan na rin sumagot sa akin? Parehas na ba kayo ng nanay mo? Porque wala pa ako naiaambag dito sa bahay eh. Kung umasta kayo, kala nyo itataas nyo na. Wala naman po kaming problema kung di po kayo nakakapag-ambag, Tay. Alam niyo naman po siguro kung ano yung problema namin ni Nanay sa inyo. Dahil na naman ba ito sa bihira akong pag-uwi ha? Isipin niyo pong mabuti, Tay. Alam niyo po kung ano sagot dyan. Di mo na lang ako diretsahin. Pinagbibintangan mo rin ba ako may ibang babae? Kayo naman po nakakaalam niyan, Tay. Di na kailangan mambintang. Pinapaikot mo pa ako eh. O sige po, Tay, didiretsahin ko na po kayo. Tutal, ito naman po ang gusto niyo. May babae po ba kayo? Wala. Wala akong babae. O edi wala. Bakit parang hindi ka naniniwala? Importante pa po ba kung naniniwala ako o hindi? Kailangan mo akong paniwalaan kasi wala talaga akong ibang babae. Kung magpapakatotoo ako sa inyo, Tay, hindi po ako naniniwala. Sige, gayahin mo ang nanay mong puro hinala. Hinala lang po ba yun, Tay? O umuulit na naman po kayo sa mga pambababae nyo? Sige lang, isipin niyo kung anong gusto niyong isipin. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ibang babae. Okay po. Jared, May kailangan pa po ba kayong sabihin, Tay? Kasi gusto ko na lang po sanang magkulong muna sa kwarto. makinig ka. Ano na naman po ba yun? Wala akong ibang babae. Di nyo na po kailangan ulit-ulitin yan, Tay. Pero may bakla akong inuuwian. Nagulat ako sa revelasyon ni Tatay Papa Dudut. Hindi man lang ako nakatunog na namamakla na pala siya. Tinanong ko kung bakla ba siya pero hindi naman daw. Hindi na ako nagtanong ulit at saka pumasok na sa kwarto ko dala ng kabiglaan. Hindi ko noon maproseso ang sinabi ni Tatay at hindi ko alam kung paraan lang ba niya yon para ilihis ang iniisip naming may babae siya. Inisip ko na baka kaya niya lang sinabi na namamakla siya ay para hindi na kami magalit ni Nanay. Bigla ko tuloy naisip si Nanay ano kaya ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang walang ibang babae si Tatay pero meron siyang baklang kalaguyo. Napalabas tuloy ako ng kwarto para kausapin si Tatay. Pinadali ko lahat ng mga tinatanong ko sa kanya bago dumating si Nanay. Tinanong ko kung totoo ba talaga ang sinasabi niya o gusto niya lang makatakas sa pangbababae niya. Sinagot niya ako at sinabing totoong meron siyang baklang kalaguyo. Hindi pa rin ako makapaniwala noon kaya naman pinakitaan niya ako ng pictures ng baklang sinasabi niya. May itsura naman ng baklang kinabit ni Tatay. Nagnenegosyo raw ang baklang yon at itago na lang natin sa pangalang Dindin. 60 years old na noon si Dindin at nagkakilala raw sila ni Tatay noong sumideline si Tatay bilang tagabuhat ng mga materyales na ginamit para sa isang parlor na pinatayo ni Dindin. Nagkagusto raw si Dindin sa kanya dahil mahilig siya sa mestizo. Alam daw noong bakla na may pamilya si Tatay at wala raw siyang pakialam. Kaya naman pinagpatuloy nila ang relasyon nilang dalawa. Kaya naman sa tuwing hindi umuwi noon si Tatay sa bahay ay doon siya kay Dindin umuwi. Hindi ko noon matanggap ang mga sinabi ni Tatay at kailangan ko noon ng kakampi sa nararamdaman ko. Kaya naman sinabi ko kay Tatay na harapin na si Nanay para hindi na rin mangarag si Nanay sa kakaisip. Ayaw noon ni Tatay pero nagalit ako dahil nakakaawa ang kalagayan ni Nanay. Napapayag ko rin naman si Tatay Papa Dudut. Naisip niyang hindi na rin niya kayang magtago pa dahil mas lalong nagbubunga nga si Nanay kapag may pagdududa siya
kay tatay. Jared, tulungan mo naman ako sa mga bit-bit ko. Sige po, Nay. Ano po ba tong mga to? Bakit po puro damit? Dito po ba kayo maglalabas sa bahay? Ay hindi, bigay yan ng isang amo ko. Mga pinaglumaan ng binata niya. Baka raw kasya sa'yo kaya binigay na sa akin kesa raw gawing basahan. Isukat mo nga para makita ko. Mamaya na lang po, Nay. Ayos ka lang ba? Bakit parang Biyernes Santo ang mukha mo? Maupo na po muna kayo, Nay. May kailangan po kayong malaman. Kinakabahan naman ako, Jared. Ano pang nangyayari? Tay! Nandito na po si Nanay! Grace? O mabuti naman umuwi ka na. Akala ko kailangan nang ipadala sa kabit mo ang mga damit mo para siya na lang ang maglaba para sa'yo. Kailangan natin mag-usap. Ano ba nangyayari? Anong di ko alam? Jared, ano ba to? Si tatay na po ang magsasabi sa inyo, Nay. Tay, sige po, sabihin nyo na. Makinig ka sa akin. Grace, Aamin ka na bang may iba kang babae? wala akong ibang babae. Maniwala ka. Eh yan naman laging sinasabi mo dati pa. Pero lagi kitang nahuhuli. Alam ko na yan, Mong. Baguhin mo naman ang pagsisinungaling mo. Hindi po nagsisinungaling si tatay, Nay. Totoo po ang sinasabi niya na wala siyang ibang babae. At naniwala ka naman sa kanya, Jared. Opo, kasi yun naman po ang totoo, Nay. Hoy, Mong! Anong panglalason sa utak ng anak mong ginawa mo, ha? Bakit naniniwala na siya sa kasinungalingan mo? Hindi kasi ako nagsisinungaling, Grace. Kailangan mo lang makinig sa akin. Pagod na akong makinig sa'yo. Wala naman kasing totoo sa lahat ng mga sinasabi mo. Magsasabi ako ng totoo ngayon. Pero sana paniwalaan mo na ako. Ano na naman kaya ang ginawa mo? Paano mo naman kaya ako mapapaikot para mapatawad ka ulit? Tay, sabihin nyo na. Grace, may kabit ako. Oo. Sabi na eh! Tapos kanina lang magsisinungaling kang wala kang ibang babae? Ang kapal mo rin, no? Wala akong kabit na babae pero bakla meron. Ano? May inuuwian akong bakla. Si Dindin. Ano na namang kalokohan yan, Mong? Ganyan na ba ang paraan mo para itago ang babae mo? Akala mo ba kapag sinabi mong bakla ang kabit mo, hindi na ako magagalit? Yung ba ang iniisip mo? Nay, totoo po ang sinasabi ni tatay. Bakla po ang inuuwian niya. Alam mo lahat ng to, Jared? Kanina ko lang po nalaman, Nay. At naniwala ka naman sa tatay mo? Inamin po ni tatay sa akin kanina lahat, Nay. Pinakita niya rin po sa akin yung pictures nila ni Dindin. Anong kahayupan to, Mong? Nagsasabi na ako ng totoo, Grace. Paniwalaan mo naman ako ngayon. Bakit bakla? Anong meron? Bakla ka na rin ba? Hindi ako bakla. Bakit ka pumatol sa bakla? Kailangan ko eh. Anong kalokohan to? Ano ba? Nay! Hindi ka na nahiya sa ginagawa mo? Pati sa anak mo, sinabi mo pa to? Kailangan nyo na rin kasing malaman ng totoo. Hiwalayan mong baklang yan. Hindi pwede. Dahil mahal mo na ba? Siya na ba ang gusto mo makasama kaysa sa aming pamilya mo? Hindi mo kasi maintindihan eh. Wala talaga akong balak intindi ng mga sinasabi mo. Lahat ng panloloko mo. Sawang-sawa na akong tanggapin ka sa tuwing nagkakamali ka. Nay, kumalma po kayo. Ngayon ako naman na magsasabi sa'yo ng gagawin mo, Mong. Iwan mo ang baklang yan o kami ng anak mo ang lalayo sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan si Dindin. Bakit? Dahil siya ang paraan para makapag-aral si Jared. Nabigla ako sa nalaman kong dahilan ng pamamakla ni Tatay Papa Dudut. Hindi ko inakalang dahil sa akin kaya siya namakla. Hindi naman niya nasabi sa akin noong nag-usap kami na dahil sa akin kaya siya nakipagrelasyon sa bakla. Wala rin akong nasabi noon at napatingin na lamang ako kay Tatay. Sinabi ni Tatay na nangako si Dindin na pag-aaralin niya ako sa kolehiyo basta uuwian lang siya ni Tatay lagi.
Kaya naman kay Dindin umuuwi madalas si tatay na parang naging paunang bayad yon. Pumupondo pa raw kasi si Dindin nang ibibigay sa akin na pangpaaral dahil kapapatayo pa lamang niya ng isang parlor niya at hindi pa nakakabawi sa isang negosyo niya. Naiintindihan naman daw ni tatay yon pero nirequest ni Dindin na kahit wala pa siyang naiaabot na pangpaaral ko ay magsama muna silang dalawa. Pumayag naman din talaga si tatay dahil may mga inabot naman noon kahit papaano si Dindin na pangbisyo ni tatay. Papadudot nang gagamit na naman si tatay ng iba para makuha ang gusto niya. Hindi raw yon ang unang beses na namakla siya. Nung nasa Olongapo pa raw siya ay ginamit niya ang kagwapuhan niya para makakuha ng mga baklang magsusustento sa kanya. Hindi lang daw bakla ang nabiktima niya kundi mga matatandaring babae na kadalasan daw ay mga byuda at retired na sa mga trabaho. Wala naman siyang naipon dahil ginamit niya ang mga nakukuha niya para ipangtustos karamihan sa kanyang bisyo at luho. Nakatikim din daw ang lola ko na mga inabot noon ng mga baklang kinarelasyon ni tatay. Kaya hinayaan na siya ni lola. Napaopera rin ang kapatid ni tatay noong pumutok ang appendix nito sa tulong ng isang byudang minsang nagsustento sa kanya. Walang naging ibang trabaho si tatay noon, kundi ang mamakla at manloko ng mga matatandang babae. Itinigil lamang niya yon nang mabuntis niya si nanay. Napilitan si tatay na maghanap ng trabaho pero wala siyang alam na ibang skills maliban sa pamamakla. Kaya naman kung anong madadaling sideline lang ang pinapatos niya, may makuha lang na pera dahil yun lang daw ang kaya niya. Malaki ang naging pagbabago sa bahay mula noong nalaman naming namamakla si tatay. Hindi na tumatabi si nanay kay tatay Papadudut. Nakiusap si nanay na matulog katabi ko sa kwarto dahil hindi na raw siya komportableng makatabi si tatay. Nahirapan tuloy kaming dalawa na magkasya sa isang single bed kaya naman hinayaan ko na lamang si nanay na matulog mag-isa sa kwarto ko at ako naman ay natulog na lamang sa sala. Naging madalas na rin ang pag-uwi ni tatay sa bahay dahil busy daw si Dindin sa mga negosyo niya at pinapagawang bahay. Hindi ko na rin nakitang nag-uusap ang mga magulang ko maliban na lamang kung merong importanteng kailangang pag-usapan. Hindi ko nakitang nakonsensya si tatay sa mga ginagawa niya sa amin ni nanay. Nagpatuloy siya sa pamamakla niya habang si nanay naman ay nagdoble sa paglalabada, wag lamang maisip ang ginagawa ni tatay. Naging malungkot lalo at tahimik ang bahay namin. Madalas nga ay mas gusto ko pang manatili na lamang noon sa trabaho kaysa umuwi sa amin. Kundi lang dahil kay nanay ay baka mas pinili ko pang magstay in sa trabaho nung inalok ako ng boss ko. Nakapag-uwi na rin si tatay ng pera at ibang gamit sa bahay. Proud siyang ipinakita sa amin ang mga ibinigay ni Dindin. Siya nang nagkusang magbayad ng bills sa kuryente, bahay at tubig. Halos makumpleto na rin namin noon ang mga appliances kahit second hand lang ang mga nabili Papadudut. Nakakakain na rin kami ng masasarap dahil sa mga pinapadalang pera ni Dindin. Marami na kaming naimbak na pagkain sa ref at dilata sa cabinet ng kusina. Gustong ipamuka sa amin ni tatay na tama lang ang ginagawa niya kahit panloloko yon. At nasasaktan niya kaming mag-ina. Dahil nga marami na siyang naiambag sa bahay kaya naman lumakas ang loob niyang ipilit ang mga batas niya sa amin. Lagi niyang gusto na umuo na lamang kami noon sa mga gusto niyang mangyari at pinagbawalan kaming umangal. Lalo na noong minsang kumakain kaming dalawa ni nanay, dumating siya at masayang nilatag sa mesa ang pizza, cake at soft drinks na nabili niya gamit ang pera ni Dindin. Kumakain na pala kayo. Mabuti na lang at naihabol ko itong mga dala ko. Kain po tayo, tay. Bumili po ako ng pinakbet at ginisang upo sa labas. Sumabay na po kayo. Ano ba namang pagkain yan? Ipakain nyo na lang yan dun sa aso ng kapitbahay. Ito lang po kasi yung nakayanan ko ngayon eh. Matagal pa po kasi ang sahod ko. Hayaan mo na.
Ito na lang pizza, cake at soft drinks na dala ko ang pagsaluhan natin. Jared, igilid mo nga yung pakbet. Ayoko ng amoy ng bagoong. Sige po. Grace, alam ko matagal ka nang hindi nakakatikim ng cake. Ito, binilang kita. Ubi flavor yan. Paborito mo. Nakakain na ako ng cake kahapon. Doon sa amo ko sa paglalabada. Di hamak na mas mahal at mas masarap yung pinakain niya kaysa riyan sa dala mo. Kung makaalok ka naman, akala mo imported yung cake mo. Ubero lang naman yan. Aray naman. Pinaghirapan ko kaya itong bilhin. Baka pinaghirapang bilhin ng kabit mong bakla. Nay, awat na. Kumain na lang po tayo. Inabutan niya ako ng pera pero akong bumili nito. Malayo kaya ang dinayo ko para mabili lahat ng to. Tapos hindi man lang kayo magpapasalamat. Salamat po, Tay. Mabuti pa tong si Jared eh. Wala kang aasahang thank you sa akin, Mong. Kahit mamuti pang mga mata mo. Ito talagang nanay mo, Jared. Masyadong mataas ang pride. Hindi sa mataas ang pride ko. Pinangangalagaan ko lang ang dignidad ko. Anong gusto mo sabihin? Wala akong dignidad, ganun ba? Sino ba kasi sa ating tatlong kumikita ng pera sa maling paraan? Hindi naman si Jared, di ba? Dahil nagtatrabaho siya ng marangal. Lalong hindi naman ako. Dahil kahit mababa ang sahod ng isang labandera, malinis naman ang pinagmulan. Malinis naman ang pinagmulan ng mga pera ko Galing to lahat kay Dindin at malinis ang mga negosyo niya. Wala naman ako sinasabing sa maruming paraan kumikita si Dindin. Ang sinasabi ko lang rito, ikaw! Nay! Malinis ba ang pamamaraan mo ng pagkuha ng perang ipapalamon sa pamilya mo? O di ayan! Itatapo ko na lang lahat to. Tutal, ang busilak niyo mag-ina. Ang yabang mo Tay, wag na po kayo mag-away. Pagsabihan mo tong nanay mo Akala mo napakalinis. Hoy, para sabihin ko sa iyo, Grace, ako pa rin ang padre de pamilya. Kaya matuto ka rumispeto sa mga inuuwi ko rito. Paano kung irerespeto ang mga bigay mo na galing sa kabit mong bakla? Ano? Pagkatapos kang laway-lawayan ng bakla mo, bibili ka ng pagkain tapos ipapakain mo sa akin? Hoy, Mong! Hindi ako tulad mo! Hindi yung kaya ng sikmura ako! Pasalamat ka nga, nag-uuwi pa ako. Wala akong dapat ipagpasalamat sa'yo. Marumi kang tao! Nakakadiri ka! Nung hindi ako nag-uuwi ng pera dito, panay ang bonganga mo kasi wala akong mayambag. Tapos ngayon meron na ako na ibibigay, hindi mo pa rin maisa rin yung lintik na bonganga mo. Mas gusto ko pang wala ka na lang naiaambag na pera rito sa bahay kesa nagbibigay ka nga pero galing naman sa panloloko mo. Wala ka nang magagawa, Grace. Mula ngayon, dahil ako na nakapagbibigay ng mas malaking pera dito, matuto na kayong makinig sa akin. Naiintindihan mo? Hindi mo ako mapapasunod! Baboy ka! Nagtitipi lang ako sa Grace, pero wag mo ako sagarin. Nay, Tay, ano ba kayo? Makinig kayong dalawa. Mula bukas, dito titira pansamantala si Dindin. Ang kapal na mukha mo na patuloyin dito ang kabit mo? Sa kanya nang gagaling ang pinabubuhay ko sa inyo. Kaya tanggapin yung pareho o lumayas na lang kayo sa bahay na to. Tay, sobra naman na ata to. Di ako nagsasalita dati pero... Higit kanino man, Jared, para sa itong ginagawa ko. Para sa pangarap mo. Kaya huwag kang kontrabida. Naiintindihan mo? Yon ang unang beses na nakita ko na galit ng ganon si tatay sa amin ni nanay. Lumakas nga talaga ang loob niya mula noong siya na ang mas malaki ang niaambag sa bahay. Iniwan kami ni tatay pagkatapos noon para puntahan si Dindin dahil nagpapasundo raw sa kanya. Binilhan siya ni Dindin ng motor na ginagamit niya kapag inuutusan siyang maghatid at sundo. Naawa ko kay nanay noong nakaalis na si tatay. Doon lang siya nakaiyak at sa kanya ako niyakap. Wala naman akong magawa dahil kahit ako ay natakot sa paninigaw ni tatay. Hindi namin alam kung anong mangyayari oras na tumira si Dindin sa bahay namin. Sinabi ni tatay na pansamantala lang naman daw ang pagtira ni Dindin doon para makapagsama na sila. Saka magpapagawa raw kasi ng bahay si Dindin kaya kailangan niya ng matutuluyan. Sinabi ko noon kay tatay na kung pwedeng umupa na lamang si Dindin bilang respeto na lamang sa aming mag-ina niya, pero tumanggi si tatay. Mas malaki raw ang makukuha naming pera kay Dindin kapag nasa bahay na siya.
Papadudot kaya naman sinabi ni tatay na tiisin namin dahil para rin daw yon sa amin. Hindi umuwi si nanay sa unang 3 araw na nagstay si Dindin sa amin. Umextra muna si nanay sa amo niya sa paglalabada bilang kasambahay. Hindi na nga nagpabayad si nanay kapalit ng pagtulog niya doon ng ilang araw. Ayoko sanang andon si nanay, Papadudot, pero mukhang kailangan niyang makalayo mula sa pansamantala. Nagulo na dinala ni tatay sa bahay namin. Naiwan ako mag-isa sa bahay kasama sina Dindin at tatay. Saksi ako noon sa lambingan nilang dalawa. Hindi ako noon halos makatulog kapag naririnig ko sa gabi ang nangyayari sa kanilang dalawa. Nawalan ako lalo ng respeto kay tatay dahil sa ginagawa niya at sa pananakit niya kay nanay. Sinimulan ko nang maghanap ng pwede naming maupahan ni nanay dahil wala na rin akong balak tumira pa kasama si tatay kahit makaalis pa si Dindin sa bahay. Hindi ko muna yon pinaalam kay nanay at mas lalong hindi ko yon balak sabihin kay tatay. Plano ko lang noon na bigla na lamang kaming aalis ni nanay at iiwan ng tuluyan si tatay. Hindi ko noon alam kung paano ko makukumbinse si nanay na lumayas na roon sa bahay. Alam ko naman na kahit gano'n na ang ginagawa ni tatay sa kanya noon ay ramdam ko pa rin kung gaano kalaki ang pagmamahal niya para kay tatay. Hello, Jared. May kailangan po ba kayo, Ma'am Dindin? Dindin na lang. Di mo naman ako amo para tawaging ma'am. Okay po. Ano pong kailangan nyo? Hindi lang ako makatulog. Ang init kasi. Pasensya na po kayo kung walang aircon dito sa amin. Di rin po kasi pwedeng kabitan dyan sa kwarto nyo ni tatay. Ipapahiram ko na lang po sa inyo yung electric fan ko para kahit papano 2 po yung nakatutok sa inyo. Ay, hindi na. Ano ka ba naman? Kaya ko naman. Sinabi ko naman po kay tatay na hindi talaga uubra dito sa bahay. Kasi nga po maliit tsaka mainit. Kung gusto nyo po, may kakilala po ako na nagpapaupa ng apartment. Mas malaki at mas komportable po kaysa rito sa bahay namin. Hindi na. Gusto ko rin dito. Naalala ko nga rito yung bahay namin nung bata pa lang ako at wala pa kaming pera. Lumaki po pala kayong mahirap? Mas mahirap pa nga ata kami kaysa sa inyo eh. Kung saan saang squatters area kami napapadpad. Palipat-lipat kami lalo kapag kailangan nang i-demolish yung lugar. Paano po kayo nagkapera? Nagsumikap ako. Marami akong pinasok na trabaho. Nakapag-ipon ako noon tapos nagbukas ako ng maliit na parlor na swak sa budget ng mga nasa squatters area noon. Pumatok yun ng husto. Hanggang sa kinaya ko ng umupa ng mas malaking parlor tapos nadagdagan pa. Nakapagbukas na rin ako ng kainan at kung ano-ano pa. Swerte nyo naman. Hindi swerte yun. Sipag at tiyaga yun. Nagsumikap kasi ako. Hindi rin po sa pagsusumikap yan. Bakit po ako? Kami ni nanay. Bakit kahit anong pagsusumikap namin nasa ilalim pa rin po kami? Wala naman po kaming inagrabyadong tao pero nasan po kami ngayon? Ay nako, kanya-kanyang timing lang yan. Para sa inyo madali lang pong sabihin kasi naabot nyo na eh. Ako po, suko na ako. Alam ko pong hanggang dito na lang kami. Tinanggap ko na po yun. Yan naman sana ang wag mong gawin, Jared. Mawala na ang lahat. Wag lang ang tiwala sa sarili mo. Madali lang po kasing magsalita. Hindi ko alam kung paano ka pa kukumbinsihin. Pero alam mo ba, naaalala ko sa yung anak ng ex ko dati. Pinag-aral ko yon nung mga panahon na sumuko na siya sa buhay niya. Nakontento siya namang snatch ng wallet at cellphone sa Divisoria. Yun ang pinangbubuhay niya sa sarili niya. Nakilala ko yung tatay niya dati. Nagtrabaho dun sa dati kong eatery. Nakwento nga niya na ganun yung anak niya. Kaya ang ginawa ko, kinupkup ko silang mag-ama. Pinag-aral ko yung anak ng ex ko. Lahat ng kailangan niya sa school, ako ang nagbigay. Nakapag-ipon ng ex ko mula sa sahod niya sa akin sa eatery. Wala rin naman siyang pinagkakagastusan kaya lahat ng kita niya napupunta sa sarili niya. Kaya ganun din ang ginagawa niyo sa amin ni tatay? Parang. Ewan ko ba? Ganito na lang lagi ang nangyayari sa akin. Ang hilig ko sa lalaking may anak na At asawa? nung una, hindi ko alam na may asawa ang tatay mo ha. Sa kanya lang sinabi sa akin nung napaibig na niya ako. Wala naman na ako nagawa. Lubog na ako eh.
Kaya pumayag na lang ako maging kabit. Hindi ko po alam kung anong tamang sasabihin sa inyo dahil mas marami po akong gustong sabihin na hindi maganda. Alam ko naman, inaasahan ko na yan. Pasensya na kung nakagulo ako sa inyo. Kaya gusto ko sanang bumawi. Pag-aaralin kita. Akong bahala sa'yo. Nakwento ng tatay mo na gusto mo raw maging teacher? Mula pa po pagkabata. Ayun naman pala. Lagi kang binibida sa akin ng tatay mo. Masipag ka raw at matalino. Naaawa nga raw siya sa'yo kasi pinipilit mo pa rin matuto ngayon kahit pagod ka na sa trabaho. Totoo bang nakikiram ka ng notebook sa mga dati mong kaklase? Gusto ko lang naman pong matuto. Yan ang dahilan kung bakit ako pumayag na pag-aralin ka. Kasi alam kong di mapupunta sa wala ang ipangtutustos ko sa'yo. Hindi po kayo sigurado dyan. Siguro, wala ka ng tiwala sa sarili mo dahil sa mga nangyari sa'yo dati. Pero ako, may tiwala ako sa'yo. Ay, pag-isipan mo ang alok ko, ha? Alam kong di lang ang pangarap mong maging teacher ang nakasalalay dito, kundi ang pangarap mong maiahon ang nanay mo sa hirap. Pinagmasdan ko si Dindin na muling bumalik sa kwarto nila ni tatay. Sa unang pagkakataon ay nakausap ko siya ng maayos. Gustuhin ko mang magalit sa kanya noon pero hindi ko magawa dahil makatao ang pakikiharap niya sa akin. Nakonsensya ako ng kaunti dahil pakiramdam ko ay natraidor ko si nanay dahil sa usapan naming yon ni Dindin. Napaisip ako sa mga sinabi ni Dindin sa akin. Naramdaman ko ang kagustuhan niyang makatulong sa akin ng walang ibang intensyon. Naisip ko ang inalok niya sa akin na pag-aralin ako. Aminado akong nakaramdam ako ng saya nung sinabi niyang handa siyang akuin ng gastos sa pag-aaral ko. Matagal ko ng pangarap na makabalik muli sa pag-aaral. Papadudo tuwing pagkatapos ng trabaho ay dumadaan ako sa pangarap kong university at doon ay nagmamasid lang. Nakakaramdam ako lagi noon ng inggit sa mga estudyanteng nagtatawanan habang naghihintay sa susunod nilang klase. Na-imagine kong kabilang ako sa kanila kahit pansamantala lamang. Bago ako makabalik sa aking realidad ay naiiyak ako lagi noon kapag bumabalik na sa akin ang realidad. Na pangarap lang ang pag-aaral para sa akin. Kaya naman noong nalaman kong balak ni Dindin na pag-aralin ako, ay muling nabuhay ang imahinasyon ko sa university na yon. Inimagine kong suot ko na ang uniforme bilang estudyante nag-aaral sa kursong education. Na-imagine kong hindi lang ako nakikihiram ng notebook para matuto kundi may sarili na ako. Kung saan ako mismo ang nagsulat at hindi ko na kailangang ibalik pa yon sa ibang tao. Nakapag-desisyon na ako papadudot kinabukasan ay kinausap ko si Dindin at sinabing gusto ko mag-aral. Natuwa siya sa naging desisyon ko at napayakap sa akin. Sinabi ko sa kanya na kahit gawin niyang utang ang gagamitin niya para pag-aralin ako. Nangako ko sa kanya na handa ko yung bayaran oras na makapagtapos ako. Tumanggi siya papadudot at sinabing hindi ko na raw kailangang gawin yon. Ipangako na lang daw sa kanya na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko dahil minsan daw nangarap din siyang makapag-aral pero hindi niya nagawa dahil mas inuna niyang magtrabaho. Kaya naman masaya siyang maipapasa ang pangarap niyang edukasyon sa ibang tao. Sinabi ko kay nanay ang napag-usapan namin ni Dindin. Nagalit si nanay dahil nga parang kumakampi na ako sa kalaban. Pinaunawa ko naman kay nanay ang sitwasyon papadudot. Medyo natagalan ng kaunti bago niya tinanggap ang desisyon kong magpatulong sa pag-aaral kay Dindin. Naisip ni nanay marahil na kailangan ko rin yon dahil matagal ko nang gustong makapag-aral at tanging si Dindin lang ang pwedeng makapagbigay noon sa akin. Tinulungan ako ni Dindin sa lahat ng mga kailangan ko. May mga nakausap na siya para tulungan akong mapabilis ang pag-i-enroll ko sa university na pangarap ko. Sinama niya rin kami ni nanay sa pagbili sa mga kailangan ko at ibang kailangan sa bahay. Nung una ay alanganing makipag-usap si nanay kay Dindin. Pero mabait kasi si Dindin kaya napalagay na rin ang loob ni nanay. Naalala ko nga noong nasa mall kami at kumakain, panayang daldal ni nanay
dahil komportable na siya kay Dindin. Nagtatawanan pa sila noon na akala mo ay matagal na silang magkakilala. Ni minsan ay hindi namin napag-usapan si tatay habang magkakasama kami. Mabilis na lumipas sa mga araw at nakapag-aral na ako, Papa Dudut. Walang kasing saya ang pakiramdam ko na makatungtong na sa kolehiyo para mabigyang katuparan na ang mga pangarap ko. Laging nasa tabi ko lamang at sumusuporta sina nanay at Dindin at doon pa lamang ay buong puso na akong nagpapasalamat. Naging close na rin sina nanay at Dindin at hindi na kailangang maglabada ni nanay dahil pinasok na siya ni Dindin bilang katiwala sa isang parlor niya. Natuwa ako kasi hindi na kailangang mahirapan pa ni nanay para lamang kumita ng maliit na pera. Nagpatuloy pa rin ang pagtira ni Dindin sa amin kahit mahigit kalahati na ang natatapos sa kanyang bahay. Si tatay naman ay bibihira na naman kung umuwi dahil ayon sa kanya ay may nahanap daw siyang isang racket na medyo may kalayuan sa bahay namin. Inisip kong hindi na naman nagsasabi ng totoo si tatay pero hindi na namin yon pinakialamanan pa ni nanay at Dindin dahil masaya namang kaming tatlo na magkakasama sa bahay. Bagay sa akin talaga tong binili mong bestida, Dindin. Para ako nga attend ng JS Prom. Parang ang ikaw yung nasa unahan lagi sa sagala. Bagay po talaga sa inyo ang pula, Nay. Pag may okasyon, isuot niyo po yan, ha? Mukha siyang mansanas na di pa nakakagat. Ilang beses na kaya akong nakagat. Ay, ang landi, Mami! Ikaw kasi hinawaan mo na ako. Sabi ko na eh, kayo naririnig kong ingay sa labas eh. Among, muwi ka rin sa wakas. Kumain ka na ba? Oo, pinakain na ako ng boss ko kanina bago umuwi. Jared, tulungan mo nga ako ipasok yung mga gamit ko sa labas. Bilisan mo. Okay po, Tay. Nay, Dindin, labas lang po muna ako sandali. O sige, kausapin mo muna yung tatay mo. Tay, Anong balita? ano pong balita? Sa pag-aaral mo. Wala po akong bagsak ngayong SEM, tsaka po Ang ibig kong sabihin sa tanong ko kung kailan ka makakapagtapos. matagal pa po. Bakit ang tagal? Second year college pa lang po ako, Tay. Ilang taon ba dapat? 4 po. Ay, kung alam ko lang na magtatagal pala, di sana pinera ko na lang kay Dindin lahat. Ano pong sinasabi niyo? O ganito ha, bilisan mo makapag-aral. Gawin mo lahat para mas maaga ka makapagtapos kung pwede yon. Yun naman po ang plano ko, Tay. Magsa-summer classes din po ako. Maganda yan, para makahingi ka rin ng dagdag na pera kay Dindin. Bakit naman po ako hihingi ng dagdag? Sumunod ka na lang. Yung sapat lang para sa tuition at baon ko po ang kinukuha ko. Nakwento po kasi ni Dindin na medyo kinakapos din siya dahil nga nagkaroon ng problema dun sa pinapagawa niyang bahay. Kailangan daw bakbakin ulit yung sa kusina. Wala akong pakialam sa nangyayari sa bahay niya. Ang sakin lang, humingi ka lang na humingi. Huwag kang maniwala na walang pera ang baklang yan. Maraming tinatago yan na hindi natin alam. Tay, nakakahiya na po yun. Maawa naman po tayo sa kanya. Siya na nga po gumagastos ng lahat dito sa bahay. Kaya nga gagatasan pa natin para masulit naman yung pagtira niya dito. Hindi ko po kaya yun, Tay. Ako ang tatay mo, kaya sumunod ka sa gusto ko. Tay! Kapag magsasabi ka kung magkano tuition mo, dagdagan mo. May kakilala ko na kayang mameke na resibo para hindi tayo mahuli. Tay, wag naman ganun. Magtatrabaho na lang po ako ulit para yun po ang iaabot ko sa inyo kung sakaling kailangan nyo. Para di na po natin kailangan lukuhin si Dindin. Hindi mo mapagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Mag-aral ka na lang habang meron pang nag-aabot sa'yo. Yun naman po ang ginagawa ko eh. Pero maging wise ka rin at humingi pa ng dagdag. Para di sa inyo yan ang nanay mo. Paano pong para sa amin? Ayos naman na po kami ni nanay kung ano lang po ang meron eh. Malaking pasasalamat nga po ni nanay na pinasok siya ni Dindin na katiwala sa parlor niya eh. Isa pa yung nanay mo. Hindi ginagamit ang utak. Alam mo ba pwede siya makakupit doon sa parlor na hindi nalalaman ni Dindin? Ay, ako lang ba gumagamit ng utak sa pamilyang to? Ginagamit po namin ang utak namin, Tay. Kaya alam po namin na mali ang magnakaw at magsinungaling. Huwag mo akong pangaralan, Jared. Mas matanda ako sa'yo. Mas marami akong alam kung paano mabuhay sa mundong to. Hindi uubray puro bait lang. Tanda mo yan. Tay! Maawa naman kayo sa akin. Dirin-diri na akong galawin ng baklang yan. Mabuhay lang kayo mag-ina.
Humihingi lang ako ng konting pabor na dagdagan mo hinihingi mo para may maitago tayong pera bago ko siya idispatcha. Kaya sundin mo lahat ng sinasabi ko. Kung ayaw mo ngayon pa lang, idispatcha ko na yung si Dindin. Kasi pag pinalayas ko na yung baklang yan, tingnan lang natin kung makapag-aral ka pa. Hindi na muling pumasok pa ng bahay si tatay at iniwanan na sa akin ang mga pinabibitbit niyang gamit. Napansin nila Dindin at nanay ang pagkabahala sa mukha ko nung pumasok na ako ng bahay. Nag-alangan akong magkwento sa kanila at lalong nag-alangan akong aminin ng totoo kay Dindin. Nagalit ako kay tatay dahil hanggang sa huli ay talagang hindi pa rin niya matanggal ang pagiging manggagamit niya. Pakiramdam ko noon ay meron siyang bagong pineperahan kaya gano'n na lamang niya gustong i-dispatcha si Dindin. Nagpaalam ako kina nanay na aayusin ko lang mga gamit ni tatay sa kwarto nila. Yon ang kinuha kong pagkakataon para mag-isip kung sasabihin ko na ba kay Dindin ang mga gustong mangyari ni tatay. Hindi ko noon alam kung anong gagawin. Kung susunod ba ako, dala ng takot kay tatay o tatanggi ako dahil napamahal na sa amin si Dindin. Papadudod sa maiksing panahon na nakasama namin si Dindin ay wala siyang ibang ginawa kundi pakitaan kami ng maganda. Tinuring niya kaming pamilya at naramdaman ko kahit papaano na meron akong ama dahil sa pagiging responsable niya. Papadudot na padali ang pagdidesisyon ko dahil mas tumimbang ang kabutihang pinamalas sa amin ni Dindin. Naalala ko yung pag-aalaga niya noong nagkasakit si nanay at naospital. Siya ang nagtakbo sa ospital kay nanay at siya rin ang nagbantay. Pinaghahanda niya ako ng almusal sa umaga bago ako pumasok noon sa school. Kahit na alam kong puyat siya dahil sa pag-aasikaso niya sa mga negosyo niya. Mula noong naging kaklose niya si nanay ay hindi ko na muling nakitang malungkot muli si nanay. Nagkaroon na ng laman ng mga pisngi ni nanay dahil wala na siyang stress na nararamdaman at nakakakain na rin ng maayos. Nilagaan at minahal kami ni Dindin Papadudot at malaking kasamaan kung sa kabila ng mga ginawa niya ay tatraydorin ko siya dahil lang sa utos ni tatay. Kaya agad akong lumabas ng kwarto ni na tatay dala ang desisyon ko. Inarap ko sina Dindin at nanay para ipaalam sa kanila ang napag-usapan namin ni tatay. Handa na ako noon kung ititigil na ni Dindin ang pagpapaaral sa akin dahil sa plano ni tatay. Mas gusto ko na yon kaysa tuluyang maubusan ng pera ang taong walang ibang ginawa kundi maging mabuti sa aming mag-ina. Nay? Dindin? Ano yon? Parang problemado ka bigla ah. Oh, nak. May problema ka ba? May masakit ba sa'yo? Kausapin ko po sana kayong dalawa. Tungkol saan yan? Kinausap po kasi ako ni tatay kanina sa labas. Asa na pala siya? Umalis na po ulit. Dindin, hindi man lang natin napansin na hindi na siya pumasok ulit, no? Nasanay na tayong wala na siya lagi? Ano bang pinag-usapan niyo ng tatay mo? Gusto po niya na humingi ako ng dagdag na tuition kay Dindin. Pwede naman kung talagang kailangan. Bakit naman hindi? Gusto po ni tatay na sobrahan ko po yung hihingiin ko sa inyo. Wag daw po eksakto lagi. Bakit naman daw? Alam ko na yan. Alam niyo na po ang balak ni tatay? Hindi lang ang tatay mo ang gumawa niyan sa akin. Marami pang iba. Yung mga naging ex ko noon. Nung sawa na at diri na sa akin, dinoble na yung hinihingi. Minsan pa nga triple. Para may ipon sila kung sakaling iiwan na nila ako. Bakit mo namang hinayaang gawin sa'yo yun dati? Tanga nga ako, di ba? Ganon kalungkot ang buhay naming mga bakla. Alam at tanggap ko na yan. And expect ko na yan nung nililigawan pa lang ako ng tatay mo. Alam kong balang araw, iiwan din niya ako pag di na niya ako kailangan. Mas mabuti pa po unahan niyo na po si tatay. Kayo na po ang makipaghiwalay para hindi na po siya ulit makakuha sa inyo. Hamos siya. Ang dami ko nang pinagdaanan ganito. Kakayanin ko yan. Maliit na bagay. Pero hanggat kayong dalawa ni tatay, ipipilit niya lang po sa akin na kunan kayo ng pera eh. Hindi ko naman ipagdadamot sa inyo ng nanay mo ang pera ko.
Humingi lang kayo. Walang problema. Sobra na ang naibigay mo sa amin, Dindin. Kaya nga po, ayos lang kung sakaling hindi nyo na po ituloy yung pagpapaaral sa akin. May mga naisip na rin po ako na pwede kong pasukang trabaho para makapag-aral pa ako kahit paano. Ay, hindi naman pwede yun. Nangako ako sa'yo na hanggang makatapos ka, susuportahan ko ang pag-aaral mo. Pero hanggat ginagawa niyo po yan, lagi lang akong uutusan ni tatay na nakawan kayo ng pera. Hindi ko po kaya yun. Kaya nga mas lalo kong gustong pag-aralin ka eh. Para kapag nakapagtapos ka na, makakahanap ka na ng trabaho. Pag nakahanap ka na ng trabaho, hindi ka na matatakot sa tatay mo dahil ikaw na ang bubuhay sa inyong mag-ina. Hindi ko po kayo kayang lokohin. Mas lalong di ko kayo kayang pabayaan hanggat nakapaligid sa inyo ang tatay mo. Sa totoo lang, hindi ko na po talaga alam ang gagawin. Ang gusto ko lang na gawin mo, galingan mo sa pag-aaral. Kung brasuin ka man ulit ng tatay mo na humingi ng dagdag na pera sa akin, gawin mo, magbibigay ako. Pero Ibibigay ko ang perang kailangan ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Malakas na ulit ang kita ng mga negosyo ko. Nakakabawi na ulit ako. Hindi naman namin kayang gawin yun sa'yo, Dindin. Grace, maliit na bagay lang yan kumpara sa naibigay niyo mag-ina sa akin. Wala nga kami na ibigay o naitulong sa'yo eh. Ang laki kaya. Dahil sa inyo, naranasan ko ulit paano magkaroon ng pamilya. Dahil sa inyo, naramdaman ko ulit kung paano mahalin. Oo, totoo na si Mongla ang gusto ko na magmahal sa akin noon. Kaya bigay todo ako sa kanya. Ayos nga lang sa akin na maging kabit niya, diba? Pero nung nakilala ko kayo, nagbago na lahat ng gusto ko. Ayos na sa akin kahit wala si Mong sa tabi ko. Ayos lang sa akin kahit di niya ako mahalin. Basta andyan kayong mag-ina. Pinuno niyong mag-ina lahat ng naubos sa pagkatao ko ng mga lalaki ng gamit lang sa akin. Kaya kung sakali man nahilingin sa inyo ni Mong nagatasan pa ako, gawin niyo lang. Hindi ko ramdam ang pagkawala ng pera ko. Kasi mas importante sa akin na huwag kayong mawala sa buhay ko. Naiyak kami ni nanay sa mga sinabi ni Dindin. Napamahal na talaga kami ni nanay kay Dindin at hindi na namin kayang mawala pa siya sa buhay namin. Hindi dahil sa mga inaabot niya kundi dahil sa pagmamahal niya. Siya ang parang tumayong padre de pamilya sa amin ng mga panahong pinabayaan kami ni tatay. Siya ang naging ama ko na gumabay at nagmahal sa akin noon naghahanap ako ng kalinga kay tatay. Siya ang laging pumupuri noon kay nanay na nagdala ng maraming ngiti kay nanay. Niyakap ko si Dindin at doon ay umiyak siya. Nagpasalamat siya dahil tinanggap namin siya sa bahay. Papadudot, hindi ko sinunod ang sinabi ni tatay na gatasan pa si Dindin. Kahit ilang beses na pumayag si Dindin ay hindi ko pa rin yun magawa sa kanya noon. Nagalit si tatay sa akin dahil sa pagkontra ko sa plano niya. Tinakot niya akong palalayasin kaming mag-iina pero hindi na yon umepekto sa akin dahil mas pipiliin kong umalis na lamang sa bahay niya kaysa magnakaw at manloko ng kapwa tulad ng madalas niyang ginagawa. Noong hindi ko siya sinunod ay nakipaghiwalay siya kaagad kay Dindin. Bilang panakot sa akin, akala niya noon kapag hiniwalayan niya si Dindin, titigil na si Dindin sa kakasustento sa aking pag-aaral. Doon nagkamali si tatay Papadudut. Inakala ni tatay na tatanggi si Dindin sa pakikipaghiwalay niya. Tinanggap lang yon ni Dindin at saka umalis na sa bahay namin. Nagulat si tatay dahil akala niya hahabol si Dindin. Pero hindi yon nangyari, Papadudut. Tinawagan ni tatay si Dindin para makipag-ayos pero hindi na sumagot pa si Dindin. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Dindin sa bahay para kunin kaming mag-ina. Nagkataon na wala si tatay kaya nakapaghakot na kami ng mga gamit namin para tumira pansamantala sa inuupahang apartment ni Dindin. Pinagpatuloy ni Dindin ang pagpapaaral sa akin. Naghanap pa rin ako ng trabaho para makatulong sa kanya dahil alam kong hindi biro ang mga ginastos niya para sa negosyo at bahay niya. Hinanap kami ni tatay para bumalik sa bahay at nagsisisi na raw siya sa mga ginawa niya at handa na siyang magbagong buhay. Una niyang kinausap si nanay dahil alam niyang marupok si nanay sa kanya.
Pero hindi na umepekto ang pagmamanipula ni tatay sa kanya. Tinawagan din ako ni tatay para ipaalam na merong isang bakla na mas mayaman kay Dindi na pwede raw akong matulungang makapasok sa mga public school para magturo dahil malakas daw ang kapit ng baklang yon. Tinanggihan ko siya, Papa Dudut, at nagpasalamat pa rin ako kahit ganon ang nangyari. Dahil sa kanya ay nakilala namin si Dindin. Si Dindin na naging ama sa mga panahong pinabayaan niya kaming mag-ina. Sa ngayon ay isa na akong guro sa isang elementary school sa Cavite. Masaya ako na kahit nahuli ako sa pagtupad ng pangarap ay nagawa ko pa rin. Nang mga panahong akala ko wala ng pag-asa pa para maabot ko ang pangarap ko ay biglang nagpadala ang Diyos. Ang isang taong tutulong sa akin at yon ay si Dindin. Kasama pa rin naming mag-ina si Dindin at sa ngayon ay paralisado na siya dahil sa isang sakit na gumupo sa kanyang may ilang taon nang nakakaraan. Nawala lahat ang negosyo niya at binenta na rin ang bahay na naipatayo niya para sa pagpapagamot niya. Nakabili naman siya ng mas maliit na bahay, Papa Dudut, kung saan kami nakatirang 3. Kami na ang nag-alaga sa kanya, ako na ang nagsilbing breadwinner sa amin. Hindi namin siya pinabayaan tulad ng ginawa niya sa amin noong kailangan namin siya. Hanggang sa dulo ng buhay niya ay nangako ako na hindi siya iiwanan kahit na anong mangyari. Hanggang sa dulo ng buhay niya ay nangako ako na magiging pamilya kami. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Jared. Masarap nga sa pakiramdam na maabot ang iyong mga pangarap. Lalo na kapag alam mong pinaghirapan mo at nakayanan mo hanggang sa dulo. Mas masarap lalo sa pakiramdam kapag alam mong natupad mo ang pangarap mo nang hindi gumagawa o gumagamit ng ibang tao. At wala nang masasarap pa sa pakiramdam kapag nagawa mong tuparin ang mga pangarap mo nang may pagsuporta galing sa mga taong mahal mo. Mahirap mabigyan ng katuparan ng mga pangarap lalo na kung ikaw ay kapos at walang ibang taong makakatulong para mapunta ka sa unahan. Pero may mga taong katulad ni Jared na kahit wala o kahit na alam na alanganin ay hindi pa rin sumuko. Minsan talaga ay kailangan mo lang na huwag isuko kaagad ang laban. Mga kabarangay, ilang ulit ka mang pasukuin ang iyong pangarap dahil sa maraming dahilan at kalaban. Sana hindi mo sila magawang pakinggan at tingnan. Tanging ang sarili mo lang ang dapat